Pinag-aayos ko nga yung mga gamit ni baby dito sa sofa para mapicturean ng isahan. Then nag-unboxing na nga rin ako ng mga bago niyang gamit. At kinaumagahan naman, nagpa-check up lang ako at nagpa-ultrasound. Nilatag ko nga muna yung malinis na kurtina dito bago ko ayusin itong mga damit. Dahil ito nga mga nalabhan na at naplansya na. Kung naaalala nyo na nag-ayos ako ng mga gamit, hindi pa talaga final yon. Dahil nga pre-note ko lang yung mga product na yon. Alam nyo naman ang buntis na ito, malaki ang pangangailangan dahil mangingitlog na nga ako next month. Grabe na sobrang talaga ako sa pag-hoard ng mga damit na maliliit kahit alam kong mabilis lang tong kalalakihan. Ang hirap kasi talagang magtimpi na mag-check out kasi ang cute talaga ng mga damit pang baby. May mga nagtatanong nga kung saan ko daw nabili yung ibang frog suit. Honestly, hindi lahat ng gamit ni baby brand new. May ilang branded dito tulad nitong mga baru-baruan. Binili ko to sa mall kasi pinagpapalitan ko yung mga nabili kong nauna dahil nga parang ang liliit. At yung ibang onesie at frog suit niya dito, nabili ko lang to sa mga nagla-live sa Orange App na mga pre-love na damit pang baby. Yung mga ukay na from US, yung mga ganon, kasi ang dami talaga nun sa Orange App. May mga bago din naman ako nabili, yung 3 pirasong frog suit dun sa Orange App. Tapos yung iba na dito, from live selling dun naman sa Black App na mga Shein. Mas mura kasi talaga dun, may mabibili ka dun 79 pesos, 129 pesos, magandang klase na. Ako naman pagdating sa mga damit, hindi naman ako maarte. Nagsusuot talaga kami ng ukay-ukay kasi dati naman ako nagtitinda niyan. Doon lang talaga ako medyo nadala sa baruan kasi ang liliit niya, kaya no choice ako kundi bumili sa mall. Inopen ko na nga rin itong magiging higaan ni baby. Napaka-cute nito at napaka-aesthetic. This is from Zebby's Baby Bed Nest. Isang set na nga pala to. Meron na siyang higaan, ganitong unan, tapos 2 bolster at free na rin tong pa-embroid ng name ng baby. Napakaswerte naman ng baby Gabi namin. Hindi pa man nakakalabas, kompleto na siya ng mga gamit. Hindi lang yon kasi ang laki talaga ng natipid ko ngayon sa pagdinesting kasi bukod sa may mga merong nagpapadala, nakaka-receive pa ako ng mga free sample product. O diba, ang laki ng ngiti na naman ng buntis na iyan dahil nakatipid na naman yarn. Abang-abang lang kasi pag nag 300 followers ako, yung ibang gamit dito ni baby, pamimigay ko sa isang follower na nag-nesting din. Kasi alam ko, marami talaga sa inyo, sa mga followers ko ngayon yung nanonood, buntis din tulad ko. Kinabukasan naman, follow-up check-up ko dito sa lying in na pag-aanakan ko. Ewan ko kung ako lang ba, nalilito na ako kung saan ko nga ba gustong lying in talaga manganak. Pero eto, bumalik pa rin talaga ako kung saan ako nanganak dun sa pangalawa ko. Wala naman din kasi sa plano ko na manganak sa ospital. Gusto ko talaga sa lying in lang kasi maalaga rin naman pagka sa lying in. Tsaka dito na rin kasi talaga ako nasanay kasi sa una at pangalawang anak ko, sa lying in lang talaga ako nanganganak. So dito lang to banda, alam ko maraming nakakaalam dito at ang dami rin talagang nanganganak dito. Minsan nga magpapacheck up ako dito, nag-aantay pa ako kasi nga meron pa silang pinapaanak. Or di kaya minsan may tao talaga dun sa ward nakakapanganak lang nung gabi. Kahit yung ibang mga kumare, kaibigan ko, dito rin talaga sila nanganganak. Kasi mabilis lang talaga dito manganak kahit dun sa pangalawang anak ko. Nagpaalam naman ako na magbe-video ako at pagkatapos nga niyan, dumiretso ako dito sa may area G. Magpapa-pelvic ultrasound kasi ako para malaman kung nasa pwesto na nga ba si baby. At eto, 1:30 pa pala. Kaya umuwi na nga muna ako nito at maya-mayang 1:30, bumalik na rin naman ako. Bawal mag-video sa loob, so okay naman yung pwesto ni baby na kasi phallic na siya, kaso nga lang ang laki niya. Naglakad na nga ako nito pa uwi kasi malapit lang naman to sa amin. At yun lang muna mga Mars and Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.